Pakakasalan mo ako. Bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Celine. Paulit-ulit. Asak naman ni Joaquin. Katulad ng ibang CEO sa K-drama at nobela ay maiksi rin ang pasensya. Hindi ko lang kasi magets. Akala ko, did you think I simply went along with Alexa's statement about you being my fiancé just to avoid embarrassment? Ganoon na nga, sagot niya na nagsimula ng balutin ng kapreningan. Ganoon naman po, di ba? Panipi. No, matatag na pagsalungat ni Joaquin. Anong no? Tanong pa ni Celine, nasa mukha na ang takot. We are indeed getting married because there's no turning back now, madilim ang mukhang saad ni Joaquin. With what you did, my CEO position is now hanging by a thread. If I can't uphold my role as your fiancé, I'm certain that the respect and perception of me by my employees, especially the board of directors and the chairman, who is my dad, will diminish. Panipi. Ayo, sa dami ng sinabi ni Joaquin ay paper reject dapat ni Celine. Ayoko, ang sana'y isasagot niya subalit hain na tuloy dahil biglang sulpot si Secretary John na may dalang tray ng mga sosyal na pagkain at saka wine. Nagsalin sa 2 wine glass at ibinigay sa kanila. Hindi pa man nalalasahan ni Celine ang mamahaling alak ay parang namamanhid na ang kanyang utak. Tama nga yata na hindi siya iniwan ni Ana. Wala siyang maisip. Hindi siya makapag-isip ng matino. Dalaga ka pa naman siguro, di ba? Klarifikasyon naman sa kanya ngayon ng binata. Namumula ang kanyang magkabilang pisngi nang nakita niyang pati si Secretary John na inaayos ang pagkain ay tila naiintriga na napasulyap sa kanya. Dalaga ka pa ba? Ulit ni Joaquin matapos sumimsem sa wine. Iniwan naman na sila ni Secretary John. Oo naman, sa wakas ay naisagot niya. Good. Panipi. Pero kasi, sinadya niyang pinutol ang sinasabi. Kinapa niya muna ang damdamin. Tiniyak kung tama o hindi. Gosh, ang gwapo kaya nang gustong pakasalan siya. Ang yaman-yaman pa. Sobrang swerte na niya kung tutuusin. Ate, hindi lahat ng pinakakasalan ng mga bilyonaryo ay masaya ang buhay. Madami na akong napanood at nabasang nobela na impyerno ang naging buhay nila sa mayamang lalaki subalit ay narinig niyang pagsalungat ni Ana sa kanyang isipan. Is there something bothering you? Ang dapat ay pagsimsim ni Joaquin sa alak ay nabitin tuloy. May boyfriend ka na. Tama ba? Panipi. Wala, ang dapat isasagot ni Celine. Don't worry, there won't be any problems with your boyfriend. I'm willing to pay him any amount. Just ask him to let you go. Subalit dahil inunahan siyang sabi ni Joaquin ay napakunot noo siya. Tila nagpanteng ang tainga ni Celine sa narinig. Hindi siya makapaniwalang napasinghap sa hangin. Kita mo nga naman, ang kinalinisan niyang eksena sa mga pelikula't drama na babayaran ng isang tao upang layuan ang minamahal nito, ay mangyayari sana sa kanya pala kung totoong may boyfriend siya. Ang galing. Just provide Secretary John with his name, address, and contacts, and let him take care of him, makapangyarihang sabi pa ni Joaquin. Mo'y bibili lamang ng baboy ang kakmol. Hindi, ayoko, ang madling lumabas ng salita sa kanyang lalamunan. Bahagyang naku Saturday ang gwapong mukha ni Joaquin. What do you mean ayaw mo? Panipi. Hindi po ako pakakasal sa iyo. Ayoko, madiin ulit ang tinig na panlilinaw niya, na sa tingin niya ay tama lang naman. Anong akala ng mga mayayaman na mga ito? Nababayaran ang tao. Kapal ng mga makhal kumulo na naman ang dugo niya nang maalala niya ang mayamang customer na umapak-apak sa kanyang pagkatao. You're turning me down. Mas naging mabagsik pa ang mukha ni Joaquin. Nakalas ang pagkaka-cross arms at napatuwid ng husto ang likod. Oo, dahil hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal, matapang niyang sabi. After the scene you caused a liar during the ceremony. Ang pagkaka-cross legs naman ni Joaquin ang nakalas. May karapatan ako dahil hindi mo naman talaga ako nobya. At saka kasalanan mo naman dahil hindi mo itinama ang maling inakala ni Alexa. It's because, natatarantang magpapaliwanag sana si Joaquin, pero dahil na-realize nito na hindi nito kailangang maghabol na naman sa babae, kahit na ang katulad ni Celine lamang, ay bahagya siyang natawa na lang. Kunot ang noong napaatras naman ang likod ni Celine. Medyo kinabahan siya sa inasal ng binata. Para na kasi itong naging psycho na, mas malala kaysa kanina. Do you really think you can escape the mess you created?
Who do you think you are to reject someone like me? At nang magsalita si Joaquin ay mas nakakanindig balahibo pa. Tago sa buto ni Celine ang kilabot. Para sabihin ko sa iyo, hindi mo matatanggihan ang kasal. At bakit hindi? Sino ka sa tingin mo para pilitin ang babae na pakasal sa iyo? Panlalaban niya, at hindi alam ni Celine kung saan siya humuhugot ng tapang. Dahil ako si Joaquin Velasquez, and no one can reject me now. I'd rather kill than be humiliated again by a woman like you. Malademonyo ang tinig na sagot ng binata. Bilog na bilog ang mga mata at kulang na lang ay mabasag ang hawak nitong wine glass sa higpit na ng pagkakahawak nito. Sa puntong iyon, nahintakutan na si Celine. Napalayo siya nang wala sa oras. Lahat ng tapang na animoy ipinahiram sa kanya kanina ay tinakasan na siya. Umupo ka. Dumagundong ang boses na utos sa kanya ni Joaquin na nasa sahig ang tingin. Sorry po pero aalis na po ako, kaysa sundin ito ay pagsalungat niya. Walang ano-anong umalis na siya. Nagkatinginan pa sila ni Secretary John, na parang gusto siyang pigilan, pero hindi naman ito ginawa. Celine, sigaw ni Joaquin na umabot pa sa kanyang pandinig. Gayunman, diretso pa rin siya patungo sa direksyon ng pintuan. Nagbingi-bingihan sa kabila ng matinding kabang nararamdaman. Did she just turn me down? Hindi makapaniwala na tanong ni Joaquin sa walang partikular. Nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata na nakangiti, pero nakataas ang isang pang-itaas na labi. Tila ba ay magta-transform na talaga ito sa isang demonyo? Sa tingin ko po, sir, sagot sa kanya ni Secretary John na parang gas na mas nagpaliyab sa kanyang galit. Ang sama ng pailalim niyang tingin dito. Napalunok naman si Secretary John na nag-peace sign. Damn women! Tumayo na siya at malalaki ang hakbang na sinundan si Celine. Hindi talaga siya makapapayag na isa na namang babae ang magre-reject sa kanya. Nanginginig naman ang buong kalamnan na dali-daling sumakay si Celine sa elevator. Malas lang dahil hindi pa nagsasarado ang pinto ng elevator ay napigilan na ito ng kamay ng isang lalaki. Kamay ni Joaquin. Animoy nakakita ng multo si Celine na napaatras hanggang pader ng malawak na elevator nang tumayo sa gitna ng pinto si Joaquin. Tulad kanina ay madilim na madilim ang mukha. Ang hitsura nito'y parang papatay na nga. Nagmukha na itong serial killer kaysa CEO. Well, ano bang ini-expect niya? Nireject niya ito. Siyempre galit ito. Huwag mo akong papatayin, sir. Gusto ko lang talaga ay ibalik ang singsing, aniya na naiiyak na. Nakapamulsa, tiimbagang na pumasok na si Joaquin sa elevator. Tumayo patalikod sa kanya at hinayaang magsara ang mga pinto. Ihahatid kita, hindi pwedeng makita ng ibang tao na mag-isa ka lang na manggagaling dito na alam nilang nakatira ako. I don't want any issues again, paliwanag naman ito ng pababa na ang elevator. Hindi claustrophobia si Celine pero sa sandaling iyon ay parang hindi siya makahinga. And get ready for tomorrow? We have to attend a family dinner, sabi pa ng binata. Automatiko ang pagtaas ng kanyang tingin sa likod nito. Pero, sir, sinabi ko na. Ayokong pakasal. Hindi pa ako handa sa pagpapakasal. Damn it. Ngunit malakas na senggal sa kanya ng binata sabay harap sa kanya. Sa sobrang lakas nga yun ay napapikit pa si Celine dahil para siyang nabingi. Naiiyak siyang napaurong ulit kahit wala na siyang uurungan. Nakikiusap na ako sa iyo, Celine Ortega. Huwag mong hintayin na pilitan pa kita, babala pa ni Joaquin. Umawang ang mga labi niyang nagmulat na ng mga mata, may sasabihin pa siya dapat, pero dahil nagbukas na ang elevator ay hindi na niya nasabi. Let's go. Hinawakan ni Joaquin ang kamay niya at hinayla palabas. Kilig na kilig tulay ang mga empleyado ng 5-star hotel na nakakita sa kanila. Inakala na magka-holding hands sila ni Joaquin. Mga walang kaalam-alam na parang dadalhin siya ni Joaquin sa impyerno sa halip na ihahatid sa kanyang tinitirhan. Napapakagatlabi na lamang si Celine na nagpapahila. Just go Lord, mukhang makakapag-asawa na nga ako nang wala sa oras. Kuminang ang suot-suot niyang singsing. Tila sinabing oo nga at wala na talaga siyang magagawa. Kung magkaka-stiff neck siya bukas, kasalanan ng lalaking katabi niya ngayon sa magarang kotse. Paano'y panay ang sulyap niya rito? Nagtataka kasi siya dahil simula pinasakay siya sa sasakyan nito ay hindi na ito nagsalita. Napapanas na ang kanyang laway. Tumikim siya, hindi na siya nakatiis.
Mag-i-initiate na siya ng conversation, ng kahit anong topic. Don't say anything, subalit ay mabilis na pigil sa kanya ng binata. Ang sasabihin niya ay nilunok na niya. Ay, ewan. Sa kanyang inis ay pinigilan na niya ang kanyang leeg. Hindi na talaga niya nilingon o sinulyapan si Joaquin. Nilibang na lamang niya ang kanyang sarili sa pagtanaw sa kanilang nadadaanan. Buti na lang at nasa bandang Makati na sila. Maganda sa mata ang mga nagtataasang mga building at ibang mga establishmento. Naisip niya na mas maganda ang music habang nagmumuni siya. Tiningnan niya ang stereo ng magarang sasakyan, at may pipindutan sana siya. Don't touch that, subalit ay pigil na naman sa kanya ni Joaquin. Inirapan niya ito. Ang damot talaga, namumula na ang mukha niya sa inis na ibinalik ang tingin niya sa labas ng bintana. Diyos ko, bakit ba naging ganito kakomplikado ang buhay ko? Ang hirap magtimpi po. Kumalma rin naman siya agad. Nag-speculate, naisip niyang marahil, ang ikinikilos ni Joaquin ay dala pa rin ng pagiging heartbroken nito. At di niya ito masisisi na nadagdagan pa ang pagkabugnuti nito dahil katulad ni Miss Erica ay nireject din niya ito. Napalabi siya, hindi rin naman niya gusto iyon. But come to think of it, hindi naman tama na pakakasal sila dahil lang sa hindi pwedeng mapahiya ito sa mga tao. Para sa kanya, ang kasal ay sagrado. Ginagawa lamang iyon ng 2 taong nagmamahalan. Sinong siyangga ang magpapakasal sa kanya na ngayon lang nakilala tapos sobrang suplado at songgit pa. Kumikibot-kibot ang mga labi niyang nag-isip pa ng nag-isip. At hindi nagbago ang desisyon niya, never siyang papakasal kay Joaquin Velasquez. Unless, ligawan siya nito muna at paibigan. Asa ka, Celine, kantsaw sa kanya ng sarili na kanyang sinang-ayunan. Nga naman, asa siya na maglalaan ng oras ang lalaking ito para manligaw. Ang impatient nga sa mga simpleng bagay, sa panliligaw pa kaya. Hindi nagtagal ay tumigil ang sasakyan sa tapat na ng inuupahang apartment ni Celine. Ayon na't nakita niya agad ang medyo tsismosang kapatid niya na nakasilip sa may bintana. Hindi malamang pumasok na sa school ang bruha. Salamat po sa paghatid, sir, kiming palem na niya kay Joaquin. Don't forget the family dinner tomorrow night, paalala naman ito sa kanya ng akma na siyang bababa. Pero, sir, sinabi ko na po ang sagot ko about sa. Wala akong pakialam kung anong sagot mo. Basta maghanda ka bukas para sa family dinner. I will pick you up around 7 o'clock. Pamumutol na naman ni Joaquin sa dapat ay kanyang sasabihin. Napakunot na si Celine, at isang malakas na alert sound ang parang narinig niyang tumunog sa tuktok ng kanyang ulo. Alert sound na nagsasabing beware dahil isang malaking red flag talaga ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Hindi tumatanggap ng desisyon ng ibang tao ang lalaki tapos feeling entitled agad. Paano pa kaya kung naging misis na siya nito? Aangal pa rin sana siya pero dahil biglang may kumatok sa bintana ng kotse banda niya ay nagulantang siya. Ate, okay ka lang? Ate, ang buka ng bibig ni Ana nang tingnan niya ito. Mamaya ay babatukan niya ito dahil muntik na siyang atakihin sa puso. Gosh, sige po, sir. Ingat po sa pag-uwi, palem na talaga niya at hinawakan na ang door handle. Ang hindi niya inasahan ay bababa rin si Joaquin 10 ng mga bodyguards nito na nakasunod pala ang kinasasakyan sa kanila. Napangiwi siya dahil biglang dami ng tao na nakiusyoso. Akala yata ng kapitbahay nila ay may naligaw na artista. Kung bakit ba naman kasi bumaba pa ang tipaklong na ito? Ate, okay ka lang? Wala silang ginawa na masama sa iyo. Yuzis sa kanya ni Ana. Makas uri sa kanya ay parang nabawasan siya ng isang paa o kamay. Ayos lang ako, aniya sa kapatid na binawi ang kamay dahil kulang na lang pati daliri niya ay ikek nito at baka siyam na lang. Sir, may kailangan pa po kayo. Panipi. Bilang niya kay Joaquin nang lapitan siya nito. Saan kayo dyan nakatira? Tanong ng binata. Simple lang naman ang pagkakapamulsa nito, pero ang angas na ng dating nito. Nakakalaglag panty na maluwag ang garter. Iyang unang pinto po, panipi. I see. Tumanggo-tango si Joaquin na pinasadahan ng tingin ang kabuuan ng labas ng apartment. Wala itong pakialam sa mga taong tinitigan ito't kinukuhanan pa ng picture. Sir, hindi na po kita yayayain sa loob kasi magulo po. Pagpapaunawa niya kahit ang totoo ay ayaw niya talaga itong yayain. Nahihiya siya,
Kung ikukumpara sa tinitirhan nitong penthouse sa 5-star hotel, kung daan nga ito nakatira, baka ang halaga ng bahay nila ay kasing halaga ng basahan sa penthouse. Oo, baka makawapak ka lang po sa loob ng bra at panty, ang hindi niya inasahan ay segunda ni Ana. Hoy! Nanlalaki ang mga matang saway niya rito. Pinalo niya pa ito sa braso. Bastos na bata eh. Alright, I'll go ahead then, napilitang palem na nga ni Joaquin. Tumalikod na ito at walang lingon-lingon na pumasok sa kotse. Doon na ito sumakay sa likod dahil isa sa mga bodyguard na nito ang nagmaneho ng kotse. Angas, dala-dalawa ang kotse, dala-dalawa pa ang bodyguard, bulalas ni Ana nang inihahatid nila sila ng tanaw. Pero ayaw ko pa rin sa kanya. Parang ang yabang talaga, panipi. Binigyan niya ng masamang tingin ang kapatid. Celine, manliligaw mo ba yun o boyfriend mo? Ang gwapo, yusisa ng isang kapitbahay nila sa kanya nang hindi na matano ng mata ang mga kotse. Hindi po, sagot niya. Hindi naman talaga. Ay, sayang naman, bagay na bagay pa naman kayo, komento na rin ng isa. Ninitian lamang sila ni Celine at hinayla na niya ang kapatid papasok sa inuupuhan nilang unit ng apartment. Grabe, hindi ako makahinga. Aniyang pasalampak ng upo sa kanilang maliit na sofa. Bakit, ano bang nangyari sa pag-uusap nyo? Ayon, ang sabi pakakasalan talaga niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Ano? Anong sabi mo? Panipi. Poleng-iling na sumagot siya. Sabi ko ayoko, panipi. Abay, mabuti naman. Sinasabi ko na sa iyo, ate, hindi magandang asawa ang tulad ni Joaquin Velasquez. Aapihin ka lang doon sa kanila. Kita mo naman yung tatay niya, tingin palang mapanliit na sa tao. Oo na nga, tamad niyang wika. Lalo pa siyang humilata sa mahabang sofa at animoy masakit ang ulong, hinilot-hilot ang kanyang noo. Bakit parang nanghihinayang ka? Akusa na naman sa kanya ng kapatid. Hindi, napamulagat niyang sabi. Sure ka, panipi. Oo, kahit gwapong lalaki at sobrang yaman ang tinanggihan mo ng kasal, hindi ka nanghihinayang. Panipi. Oo nga, panipi. Panipi. Dinampot niya ang throw pillow at ibinato niya rito. Ang kulit talaga. Pagsapit ng gabi, hindi malaman ni Celine kung ano ang gagawin, maalis lang sana sa balintataw niya ang anyo ni Joaquin Velasquez. Hindi tuloy siya makatulog sa kaiisip sa binata. At kung kanina wala talaga siyang nararamdamang panghihinayang na ni-reject niya ang proposal nito na kasal, ngayon parang nag-iba ang ihip ng hangin. Guwapo, check. Mayaman, check. Sikat, check. CEO, check. Paanong nagawa niyang tanggihan ang lalaking kumpleto rekados sa mga pinapangarap niyang opa? Gayong ang tagal na niyang pangarap na magkaroon ng nobyo na katulad ni Lee Dong-wook at Song Kang. Parang ang siyangga palayata niya. Kinuha niya ang unan at itinapik niya sa kanyang mukha. Kulang na lang ay suffocate niya ang sarili ng matigok na siya dahil sa kababohang naging desisyon niya. Kung paanong naging mahimbing ang tulog niya kalaunan, iyon ang hindi na niya alam. Pagpasok naman niya sa Golden Pond kinabukasan ay agad siyang pinagkaguluhan ng mga kasamahan. Dinagsa siya ng tanong at halos mapigtas ang daliri niya sa ginawa ng mga ito na pagtingin sa diamond ring na suot-suot niya. Ano, hindi mo tinanggap ang offer niya na kasal? Ngani-ngani ay sabunutin din siya ni Pamela. Hindi ko naman siya boyfriend Nakausli ang nguso niyang pagrarasan. May ipiniprint siyang resibo ng kauna-unahan nilang customer na nagpadala ng pera. Kahit na, sa gwapo ni Joaquin Velasquez, kung ako ang inalok niya ng kasal, abay yes agad ako. Medyo nailang pa si Celine dahil napangiti sa kanya ang customer. Nakikinig sa usapan nilang magkaibigan. Tipid din niya itong nginitian. Alam mo bang napakadaming nakapila na babae na mapansin lang niya? Sabi pa ni Pamela. Bakit naman? Dahil mayaman. Kudlid. Isa na yun doon, ang pagiging CEO niya. Pero syempre nangunguna ang dahil sa kakisigan niya. Alam mo bang ilan sa mga artista ay crush din siya? Pati mga sikat na vlogger. Ano ngayon? Panipi, gaga ka talaga. Sinayang mo ang napakalaking swerte sa buhay mo. Isa pa ay alam mo bang anak din siya ng bitter-anang actress na si Martina Velasquez? Abay sana all, magiging biyenan ng isang superstar na Martina. Talaga ba? Nanlaki ang mga mata niya. Paano'y kung hindi siya nagkakamali ay paboritong artista noon ng nanay niya si Martina? Wow!
Oo, kaso nga lang patay na siya. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Tumangala sa taas si Pamela at napaantada. Napangiwi na si Celine. Sayang nga, sayang dahil may ipagmamalaki na sana siya sa nanay niya kapag may oras ulit siyang dalawin sa sementeryo. Malamang kapag ibabalita niya na mapapangasawa niya si Joaquin na anak ng idol nito ay mapabangon pa iyon sa hukay. Pero huwag naman sana. Aminin mo nang hihinayang ka na, ano? May panunukso ang tinging daldal pa sa kanya ni Pamela. Lumabi siya, hindi man niya lantarang inamin na nanghihinayang nga siya, nakagabi pa, ay alam niyang naunawaan na iyon ni Pamela. Bawiin mo kapag kinausap ka niya ulit. Kinilig na nga ang bruha. Ibinigay at pinapirmahan niya muna sa customer ang resibo at hinintay na makaalis bago niya hinarap ulit ang kaibigan. Hindi ba parang mali naman iyon? Ang magpakasal ako sa isang lalaking hindi ko kilala at hindi ko mahal. Panipi. So, type mo nga siya. May atraksyon ka ring naramdaman. Siyempre, hindi naman ako bato para hindi kiligin sa kanya. Ang bango-bango rin kaya niya. Anong amoy? Amoy expensive. Kahit siguro umaga hanggang gabi ko siyang aamuyin ay hindi magsasawa ang mga nostrils ko. Natawang sagot niya, hawak kamay na impit silang nagtilian ni Pamela. Nagmistula silang luka-luka, pero dahil biglang labas ang manager nila sa maliit nitong opisina ay natigil din sila agad. Kung may atraksyon kang nararamdaman sa kanya, sapat na iyon kasi katagalan ang atraksyon nagiging love din bandang huli. Kung ako sa iyo just let things happen. Uso naman sa mga mayayaman ang annulment eh. Kapag hindi mag-work ang kasal niyo, for sure anyal ka rin yan, patuloy ni Pamela sa usapan nila ng dalawa na ulit sila. Bahala na, sabi lang naman niya. Oo, bahala na mamaya kung totoong ang sisunduan siya ni Joaquin para sa family dinner daw. Bahala na si Batman. Salamat sa libre, friend, may payakap pang nalalaman na pasasalamat ni Celine sa kaibigan. Nagsabay sila ng break time ni Pamela at niliber siya nito sa isang fast food chain kaya busog-lusog na naman siya. Basta kapag naikasal ka sa CEO ay huwag mo akong kakalimutan. Dapat kasali ako sa entourage, okay. Umasim ang kanyang mukha. Iyon pala ang dahilan kaya may Polybre bigla ang gaga. Aray, nakatawang angal ni Pamela nang bigla niya itong itinulak sa braso. Akala ko pa naman bukal sa loob ang panliliber mo. May hidden agenda ka palang gaga ka, ingos niya rito. Mas nagtatawa si Pamela, hindi naman, Sel, biro lang, yun, panipi. Asa ka, hindi ko pakakasalan yan. Ayoko ng gwapong asawa, sakit lang yun sa ulo dahil tiyak madaming babae. Ayoko rin ng mayaman na asawa, sigurado wala yun magiging oras sa akin kasi lagi na lang pagpapayaman ang gagawin. At ayoko ng sikat, mga kalakuhan niya lang sana. Pero anong gulat niya nang pagpasok nila sa Golden Pond ay 3 balto ng lalaki ang nakita nilang naroon. Na syempre sa gitnang lalaki agad ang mga mata niya. Sir Joaquin, agad niyang naibulalas. Oh, my God, naibulalas din ni Pamela nang masilayan ng personal ang napakagwapong CEO. Si Joaquin na kanina pa nasa ibaba ang tingin ay mabalasak ang tinging iniangat kay Celine. Anong ginagawa mo rito? Nabahala na si Celine. Inilibot niya ang tingin sa paligid at baka biglang pagkaguluhan na naman ang binata tulad doon sa lugar nila. Bakit ang tagal mo, Celine? Kanina ka pa hinhinti ni Sir Velasquez. Ikaw talaga, bungad na ni Miss Rina. Biglang bait ito. Bigla ay parang close silang dalawa dahil tatawa-tawa pang lumapit sa kanya at kumawit sa braso niya. Napapamaang tuloy siya na napatingin dito. Nasaan na ang parang may regla laging manager niya? We have to go, sabi na ni Joaquin. Ibinalik niya ang tingin dito. Saan tayo pupunta? Panipi. Didn't I tell you I'd pick you up? Panipi. Sinulyapan ni Celine ang wall clock. 4:00 pa lang ng hapon at saka may trabaho pa ako. Panipi. Nako, ayos lang, Celine. Naipalam ka na ni Sir Velasquez, paniningit ni Miss Rina. Let's go. At lumakad na si Joaquin. As usual, nakapamulsa ang mga kamay. Nilampasan na siya, pati ang mga bodyguards nito. Narinig ni Celine ang impit na pagtili ni Pamela. Inismira niya ito. Ang mga ibang kasama naman niya sa trabaho ay ngiting-ngiti ng pasadahan niya ang mga ito ng tingin. Huwag mo kaming kakalimutan, Celine, bulong naman sa kanya ni Miss Rina. I said let's go.
na hindi na niya nasagot dahil sa balik sa kanya ni Joaquin. Mahigpit na dinikmat nito ang kanyang palapulsuhan at hinayla. Hila-hila siya ng binata hanggang sa may elevator ng mall. 4 lang silang sumakay dahil hinawi ng mga bodyguards nito ang mga taong dapat ay sasabay. Mga sakam, kapag ako natanggal sa trabaho, kasalanan mo, Osat niya rito pagkuhan. Baka sila pa ang ipatanggal ko, ani Joaquin. Bakit kilala mo ba ang mga amo ko? Panipi. Kahit pa ang may-ari ng Uptown Mall, pagyayabang na talaga ng binata. May pahalukip ka pa. Inismira niya ito. Di sana all. Panipi. Pagbaba naman nila sa elevator ay kay Bills ang mga hakbang nila na lumabas ng mall. Halos makaladkad siya dahil hila-hila ulit siya ni Joaquin. Hindi ka ba marunong maglakad ng normal? Reklamo niya nang makasakay na sila ng kotse. Hindi, time is valuable to me, sagot nito. Ngumiwi na naman ang kanyang mga labi. Mukhang sa ending ng story na itungiwi na talaga ang mga labi niya. Kaloka, sa isang luxury mall sila humantong, at sa butik ng mga damit sila napadpad. Muntik nang maloka talaga si Celine ng isang damit ang naspotan niya ang presyo. Tumataginting ba naman kasi na 380,000? Isang damit pa lang iyon. Sa Divisoria, 350 pesos lang ito. Ang laki ng tubo nila, bulong niya kay Joaquin. Tiningnan lamang siya nito ng masama. Napalabi naman siya. Oo nga pala, sa mayayaman barya lang sa kanila ang libo. Nakalimutan niya. Maya-maya ay napakadaming damit ang inilabas ng mga babaeng nag-a-assist sa kanila. At walang masabi si Celine dahil ang quality ng mga damit. Mamili ka na, utos sa kanya ni Joaquin. Ako, panipi. Alangang ako, pilosopo nito, nagdikit ang mga labi ni Celine. Kasarap talaga bangasan ng lalaking ito, Diyos ko. Pumili na nga siya, subalit dahil lahat magaganda ay hindi siya makapili. Ang ending, isinukat niya lahat ayon sa suggestion ng babae at ipina-approve nila kay Joaquin. Madaming iling muna ang ginawa ng binata bago may nagustuhan na perfect na raw sa kanya. Isang elegant plain split thigh pleated dress na kulay light green. Tinernuhan niyon ng pearl necklace at mananipis na bracelet. Sumang-ayon siya kay Joaquin na bagay nga sa kanya ang damit dahil lalo siyang pumuti. Para rin siyang tumangkad. At mas nagustuhan niya pa ang outfit niya nang ibigay sa kanya ang cute na purse. Sa mga artista niya lang nakikita ang maliit na purse na ganoon, na parang lipstick lang ang kasya. Totoo nga palang nakakasosyal. Hindi ka magbabayad? Tanong niya kay Joaquin nang bigla na lang silang umalis sa pang VIP na butik. Hindi sumagot ang binata, nakagat niya ang pang-ibabang lab. Nagmukha na naman yata siyang syangga. Sa isang exclusive salon naman ang sunod niyang pinuntahan. Exclusive dahil tulad sa butik na kanilang pinanggalingan ay sila lang na naman ang tao. Ingat na inayusan siya ng mga napaka-professional na staff. Kung siguro sa salon sa lugar nila sila nagpunta, tiyak na tili-tili ang mga baklita kay Joaquin. Napakaganda niyo po, bulong nga sa kanya nang isa matapos siyang lagyan ng makeup. Makeup na parang walang makeup dahil sabi sa kanya kanina ay mas bagay raw sa kanya ang simple but elegant look. Thank you. Mahina ring pasalamat niya. Nang iharap siya kay Joaquin ay kitang-kita niya na ilang minutong napatitig sa kanya ang binata. Na-conscious tuloy siya na nagyuko ng ulo. Nga lang ay muli siyang napangiwi nang bigla na lamang umalis ang tikbalang. Iniwan siya. Salamat, pasasalamat niya sa mga staff ng salon bago niya ito sinundan. Halos magkanda tapilok siya dahil naka-heels na siya. Problema kaya ng lalaking ta. Kita namang gandang-ganda sa akin kanina pero biglang walk out. Sira ulo lang. Sa isip-isip niya na asar nang makasakay siya sa kotse. Ni hindi na rin siya sinulyapan. Inilabas nito ang mamahaling tablet at doon na ang mga mata nito buong biyahe. Hindi rin siya kinausap pa. Robot yata ang mapapangasawa ko. Patawarin. Lihim na himutok na lamang niya. 7:30 ang oras nang makarating sila sa Velasquez Mansion. Naunawaan na ni Celine kung bakit maaga siyang sinundo ni Joaquin. Sakto lang pala dahil ang daming ginawa sa kanya tapos traffic pa. At sa malaki at malawak na gate pa lang ng mansyon ay sinalubong na sila ng iba't ibang media personnel. Walang humpay ang pagkuha sa kanila ng larawan, na para bang isa silang celebrity. Mabuti na lamang at sakay sila sa kotse at ni isang picture nila ay wala silang makuha.
Bakit ba parang interesado sila masyado sa atin? Tanong niya kay Joaquin. Hayaan mo lang sila, that's their job, simpleng sagot sa kanya ng binata. Kanina pa nakatuon ang pansin nito sa hawak na tablet. Napatitig siya sa naka-side view nitong mukha. Alam na niya ang itatawag dito. The unbothered tikbalang. Lol, totoo bang nanay mo kasi si Miss Martina Velasquez? Idol siya ng nanay ko. Bukang bibig siya lagi noon ni nanay, tanong niya pa ng mapababa naman sila sa kotse. Doon walang naging reaksyon ang kausap. Formal na formal pa rin ang tindig habang iginigil siya papasok sa mansyon. Sinalubong sila ng mayordomo. Napakagalang na nagyuko ito ng ulo sa kanila. Sosyal, may mayordomo. Ang sumagot sa huling katanungan ni Celine ay ang nakita niyang napakalaking mural ng biteranang actress sa may living room ng mansyon. Totoo nga na mag-ina sila ni Joaquin. Ang galing. May ipagyayabang na nga talaga siya sa kanyang nanay oras na dalawin niya sa sementeryo. Malayo-layo na ang nilakbay ng diwa ni Celine kaya nagulat pa siya nang may mga tao nang gustong kamayan siya. Nakarating na pala sila ni Joaquin sa napakalawak na dining room ng Velasquez Mansion. I'm pleased to meet you, Iha, nakangiting bati sa kanya ng medyo may edad na ring babae na nakita niya noon sa groundbreaking ceremony. Tiyahin daw pala ito ni Joaquin. Mami ni Alexa, sobrang natuwa ako nang mabalitaan ko na ikakasal ka na, Joaquin. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Alexa ay hindi ko malalaman. Masaya ako para sa iyo at mana ka talaga sa daddy mo, magaling kang pumili ng fiancé, pagkoy bilang nito sa pamangkin. Ngumiti si Joaquin sa tiyahin. Thanks, Tita Luisa, panipi. You look so good together. You better get married as soon as possible nang makagawa na kayo ng maraming apo namin. Kapwa napatingin sa isa't isa sina Celine at Joaquin. Parehas na mula ang mga pisngi. Luisa, hayaan mo munang makaupo ang dalawa at makakain bago mo daldalan, sito na rito ni Chairman Alfonso. Ay, oo nga pala. Sorry ang daldal ko kasi talaga. Halika kayo, iginaya na nga sila ng ginang sa dining. Halos malulas si Celine sa dami ng nakahain na sari-saring putahe ng pagkain sa isang napakahabang mesa. Parang may piyesta, ilan lamang silang tao, pero parang magpapakain na ng buong barangay. Thank you, pasasalamat niya kay Joaquin nang ipaghila siya nito ng upuan. Bumalik ang lahat ng kaba niya nang makaharap niya ang ama ni Joaquin. Sa kabila ng edad nito, napapanatili pa rin nito ang mabikas na tindig at matipunong katawan, dahilan para mas nakakatakot ito. Maliban sa mukhang istrikto ito sa lahat ng bagay ay kitang-kita na kayang-kaya pa rin itong pumilipit ng leeg anumang oras na magalit. Walang duda, sa ama nagmana ang katabi niya ngayong si Joaquin. So, kailan niyo balak magpakasal? Tanong sa kanila ng isang lalaki. Hindi ito nalalayo sa edad nila. Wala pang napag-uusapan, tugon ni Joaquin. Nasagot ang tanong sa isipan ni Celine kung sino ang lalaki sa isinagot na iyon ni Joaquin. Pinsan pala. Hi, Jasper nga pala. Kapatid ako ni Alexa, kusa naman itong pakilala sa kanya. Nice meeting you. Ako naman si Celine, matamis ang ngiting pakilala niya rin. Si Alexa ang wala pa. You're not even beautiful. How did Joaquin choose to marry you? Kung ang dalawa na kamag-anak ni Joaquin ay mabait sa kanya, ang sumunod na nagsalita ay tinaasan pa siya ng kilay. Natameme si Celine. Hindi niya alam ang isasagot. Tinawag ba siyang pangit? Tita Martha, stop it, pagsalo sa kanya ni Joaquin. Martha, ang pangalan niya, dapat Lucy para Lucifer. Babulong-bulong si Celine na kinuha niya ang baso ng tubig at sumimsam. Hindi niya namalayan na lumabas din pala ang kamalditahan niya. May sinasabi ka, angle sa kanya ni Lucy, Martha. Wala po, nabahalang aniya. Lagot, narinig pala ng Brunhilda. Nang tingnan niya si Joaquin upang magpasaklolo ay poker face ulit ito. Ni hindi man lang nabagabag ang isa pang Brunhildong tikbalang. Tama na, yan, Martha, pang-aawat na ng chairman. Kuya, huwag mong hayaan na makasal si Joaquin sa damanitang babaeng iyan. She called me Lucy. Narinig mo naman, di ba? Ipokrita. Hindi po sa ganun. Sorry po, hindi nakatiis na paghingi ng paumanhin ni Celine. Ang gaga niya kasi, mukhang nakahanap ka na ng katapat, Tita Martha, panunukso naman ni Jasper. Panipi. Shut up. Single dito ni Martha.
Natawa na si Jasper. Ito man ay sinaway ng mommy nitong si Luisa. Hindi naman na maipinta ang mukha ni Celine. Sa tingin niya ay hindi magkakasundo ang pamilya ni Joaquin, tapos nadagdagan pa niya ang sigalot nila. Ano ba yan? Isang nagpapaunawang tingin ang ibinaling niya kay Joaquin, subalit napakasamang tingin naman ang iginawad nito sa kanya. What do you do for a living? Lalong nanlamig ang mga palad ni Celine nang tanong na sa kanya ng chairman. Ako po, aniya na hindi sigurado. Sino pa ba? Stupid. Pagtataray na naman sa kanya ni Martha. Tita Martha, please don't treat my future wife that way. Give her at least a little respect. Sa wakas ay pagtatanggol sa kanya ni Joaquin. Tumirik lamang ang mga mata ng Matt Array na tiyahin ito. Isa po akong pawnshop employee sa Golden Pawn po, sagot naman na ni Celine sa chairman upang aniya ay mawala ang atensyon kay Martha. So, magaling ka sa pagkilatis ng mga alahas pala. I like it. Papuri sa kanya ni Luisa. Ngumiti si Celine sa mabait na tiyahin. Buti na lang at magkaiba ito ng ugali sa kapatid. At paano naman kayo nagkakilalang dalawa? Agaw atensyon ng chairman sa kanya. Napalunok si Celine. Iyon ang tanong na hindi niya napaghandaan. I met her in Lux Fine, Dad, while I was looking for. Pagsalo ulit sa kanya dapat ni Joaquin pero halatang natigilan ito. Malamang ay naalala nito si Erica na dahilan bakit naroon noon ito sa Lux Fine. Katulad ng mga kasama nila sa lamesa ay napatingin din siya kay Joaquin. Naghintay ng karugtong ng sinasabi nito. Ang kaibahan lang niya malamang ay siya'y kabado na baka mabuking sila. While I was looking for a gift for Secretary John's birthday, I realized that he's been my secretary for a long time, and I haven't given him anything as a token of appreciation for his dedicated work. Dugtong na nga ni Joaquin sa nabitin nitong sinabi. You're such a good CEO, my nephew, papuri ni Luisa rito. Dapat ay gayahin mo siya, son, oras na ikaw naman ang maging CEO. Tapos ay bilang nito sa anak na si Jasper. Ngumiti si Jasper sa ina, pero hindi nakaligtas sa paningin ni Celine ang pagtiimbagang nito. Nakaamoy siya ng hindi maganda. Mukhang may itinatago na ibang pagkatao ang mag-ina. Nasaan ang mga magulang mo? Kailan kami pwedeng mamanhikan sa inyo? Do they already know about the two of you? Mga katanungan na naman ng chairman. Dahan-dahan ay nawala ang ngiti sa mga labi ni Celine. Wala na po akong magulang. Magkasunod po silang namatay, mga 10 taon na po ang nakakalipas. Kapatid ko na lamang po ang kasama ko sa buhay. Si Ana po. Siya po ang kasama ko noong groundbreaking ceremony niyo po sa Litex Urban. Panipi. Tumanggo lamang ang lahat, kasama na ang molditang si Martha. Kung ganoon ay wala na palang problema. Next week na ang kasal kaya maghanda kayo, pero nang sabi ng chairman ulit ay para silang polakan na nabuhusan ng tubig. Ang bilis naman, kuya. Si Luisa, dapat pinaghahandaan ng kasal, kuya. Si Martha, hindi maganda ang kasal na minadali, Lo, at si Jasper. Sina Celine at Joaquin na siyang ikakasal ay siyang tahimik lamang na nagkatinginan sa isa't isa. Magkabaliktad nga lang ang reaksyon ng kanilang mukha dahil kung si Celine ay pwede nang pasukan ng langaw ang bunganga niya sa pagkakanganga, si Joaquin naman ay tikom na tikom.